Sa isang madilim na lugar na hindi mo gugustuhing tambayan pag brown out, may dalawang grupo ng mga immortal na hindi pa rin nagsasawa sa away, ang mga vampira at mga lobo. Celine, isang vampira na mukhang hindi pa natutulog simula noong 1707. Paborito niyang suotin ang kanyang all-black leather outfit kasi nga naman, pang-fashion din ang laban sa underworld. Michael, isang simpleng tao na biglang naipit sa gulo ng dalawang halimaw na may kanya-kanyang hugot. Surprise, may lahi pala siyang lobo. Lucian, leader ng mga lobo. Medyo bad boy pero may point minsan. Victor, boss ng mga vampira. Mukha siyang masungit na principal sa isang gothic high school. Dumating ang pinaka-action-packed na eksena. Sinubukan nilang pigilan si Victor na parang kontrabida sa lahat ng action movies. Hindi madaling mamatay at mahilig magbigay ng long dramatic speeches bago lumaban. Celine, patahimikin na natin tong si Victor para makatulog naman ako kahit isang gabi. Michael, pwede bang matapos na to? Gusto ko nang bumalik sa normal kong buhay. Dito na nagkaroon ng ultimate showdown. May talunan sa bubong, may saksakan ng silver bullets, at syempre may dramatic na pagsigaw ng "Aha!" bago bumagsak ang kontrabida. Matapos ang madugong laban, nanalo sina Selene at Michael. Pero hindi ito happy ending dahil nagising ang isang mas matandang vampira na mukhang mas malupit na kontrabida sa sequel. Michael, wala bang option na magbakasyon na lang tayo? Selene, sorry, part 2 na agad next week. At doon nagtatapos ang Underworld, isang pelikulang puno ng away, leather outfits, at napakaraming slow motion scenes.